Nangangamata ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal yung damit ko? Mas mahal pa to sa buhay mo. Tatanga-tanga ka, buwisit. Ang dalagang si Christine ay pumasok bilang janitress sa isang malaking mansyon. Pumasok siya dito dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa kanyang ina na may sakit. Matagal na silang iniwan ng kanyang ama, kaya ang kanyang ina na lamang ang tanging kasama niya. Magkokolehiyo na sana siya, ngunit napagdesisyonan niya na magtrabaho na lamang para kumita ng pera para sa gamot ng kanyang ina. Ito na lang ang nag-iisang pamilya niya, kaya hindi niya kakayanin kung mawawala pa ito sa kanya. Naiwan ito sa probinsya kasama ng kanyang tiyahin. Nagpapadala na lang siya ng pera sa mga ito kapag sumusweldo siya. Simula pa lang ay hindi na naging maayos ang trabaho ni Christine sa trabaho niya doon. Lagi kasi siyang pinag-iinitan ng kanyang manager. Kahit wala siyang ginagawang mali, ay bigla na lamang siyang sinisigawan nito at binubulyawan. Sa kanyang palagay ay may personal na galit ito sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit galit ito sa kanya, gayong wala naman siyang ginagawa na ikagagalit nito. Hoy, ikaw, Christine, bakit nakatunganga ka lang dyan? Bakit ayaw mong magtrabaho? Tatamad-tamad ka na naman ba? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Biglang pagsita ng manager kay Christine. Lumapit ito sa kanya at bigla siyang hinampas. Napadaing na lamang siya sa sakit. Ano bang problema niyo? Bakit ganito yung pagtrato niyo sa akin? Wala naman akong ginagawa sa inyo ah. Ano bang nagawa ko para magalit kayo sa akin? Tanong ni Christine. Hindi ako galit sa iyo. Ayun lang ang parusa sa mga tatamad-tamad na katulad mo. Sa susunod na makita kitang hindi nagtatrabaho, tatanggalin na kita. Naiintindihan mo ba? Magtrabaho ka na kung ayaw mong matanggal dito. Sigaw nito at iniwan na si Christine. Mahirap ang buhay ni Christine. Kabaliktaran ng buhay ni Lawrence. Engineer, we successfully finished your project. Good job! Saad ng kapwa engineer ni Lawrence. Good job too. We finished our job at the right time. For sure, another million na naman to. Tuwang-tuwang saad ni Lawrence. Si Lawrence ay isang mayamang engineer. Popular siya sa kanyang mga katrabaho dahil lang hindi sa husay niya, kundi pati na rin sa kagwapuhang taglay niya. Maraming kababaihan ang nagkakandara pa sa kanya. Siya ang ideal man ng mga kababaihan. Halos perpekto na si Lawrence, ngunit ang ugali niya ay kabaligtaran ng itsura niya. Mata pobre at mayabang si Lawrence. Masama ang kanyang ugali. Pili lang ang mga taong nirerespeto niya. Pakiramdam niya, siya ay superior sa lahat. Masyado siyang mayabang at inaapi niya ang mga taong mas mababa sa kanya. Mapagmataas siya dahil sa mga bagay na nakakamit niya ngayon. Sa isip niya ay walang hihigit sa kanya dahil gwapo na nga ay mayaman pa siya. Mayaman man si Lawrence, ngunit hindi niya ginagamit ng tama ang perang natatamasa niya. Pinangbibisyo niya lamang ito at pinambababae. Marami na siyang pusong winasak. Isa siyang matapobre at misogynist. Naniniwala siyang mas higit ang mga lalaki sa mga babae. Kaya't pinaglalaroan niya lamang ang mga babae at wala siyang pakialam sa mga nararamdaman ng mga ito. Isang araw, naimbitahan si Lawrence sa isang party kung saan nagtatrabaho si Christine. Engrandeng party ang napuntahan ni Lawrence. Magagara ang mga dekorasyon at masasabi mo talagang enggrande ito dahil na rin sa ayos at sa masasarap na pagkain na nakahanda sa buffet. Ang mga bisita rin ay bongga ang mga kasuotan at masasabi mong mayayaman ang mga ito. Samantala, sa mismong party din iyon, naatasan si Christine na maging janitress. Nung oras na iyon, ay kulang sa staff, kaya inatasan din siyang maging isang waitress. Hindi na nakatinggi si Christine dahil may extra money na ibibigay sa kanya. Nang dumating si Lawrence,
ay nagkakasiyahan na sa loob ang mga bisita. Marami siyang namumukhaang kakilala. Hanggang sa nakita niya ang isang lalaki. Hindi siya nagkakamali. Ito ang pinaka-successful at mayamang negosyante. Kilala ito dahil lagi itong investor ng mga malalaking kumpanya. Naisip ni Lawrence na magandang oportunidad ito para makipagnegosasyon siya dito. Dahil sigurado siya kapag napalagayan niya ito ng loob, ay tiyak na limpak-limpak na pera ang makukuha niya. Agad siyang lumapit sa mayamang lalaki. Ngunit bago pa siya makalapit dito, ay may nakabunggo sa kanya at natapunan siya sa damit ng wine. Agad naman siyang nagalit at tiningnan ang taong nakabungguan niya. Si Christine ito. "Buwisit ka? May mga mata ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal yung damit ko? Mas mahal pa to sa buhay mo. Tatanga-tanga ka, buwisit!" Galit na sigaw ni Lawrence. "Sorry po sir, sorry po." Paghingi ng tawad ni Christine. Bigla kasing sumulpot ang lalaking nasa harapan niya kanina, kaya't nabunggo niya ito. "Anong magagawa ng sorry mo? Mababayaran ba ng sorry mo yung damit ko? Buwisit ka! Paborito ko pa naman to. Buwisit kang babae ka." Galit na sigaw nito at sinampal ng malakas si Christine. Dahilan para matumba ito. Napahawak na lang si Christine sa pisngi. Namumula ito sa sobrang lakas ng sampal sa kanya. "Iyan ang nababagay sa'yo. Buwisit ka. Kadiri. Hindi nababagay dito ang mga mahihirap na katulad mo. Kung ako sa'yo, magpapakamatay na lang ako. Ang mga hampas lupang katulad mo ay salot sa lipunan. Salot ka!" Galit na sigaw pa rin ni Lawrence. Pinagsisigawan niya si Christine at pinagsabihan nito ng mga masasakit na salita. Hanggang sa kumalma na siya. Napatingin siya sa paligid. Nakatingin ang lahat ng tao sa kanila. Nakaramdam ng hiya si Lawrence. Nakita ng lahat ang tunay na kulay niya. Sa sobrang hiya ay nag-walkout siya. Naisip niya na siguradong pag-uusapan siya ng mga taong nakasaksi sa ginawa niya. Isa yung malaking kasiraan sa reputasyon niya. Lalo siyang nagalit. Sinisisi niya si Christine sa nangyari sa kanya. "Kasalanan to lahat ng buwisit na babaeng yun," humanda siya sa akin. Galit na saad ni Lawrence sa sarili. Kinabukasan, hinanap ni Lawrence si Christine at agad naman siya nitong nahanap. Napangiti na lamang si Lawrence. Balak niya kasing pahirapan si Christine. Sinisisi niya ito sa mga nangyari kagabi. Ito ang sinisisi niya kung bakit siya napahiya kahapon. Ngayon, naririnig na niya ang mga balita tungkol sa tunay niyang ugali. Naririnig niya mula sa mga katrabaho niya na pangit daw ang ugali niya at mabait lang siya sa mga mayayaman. Kaya't galit na galit siya kay Christine. Iniisip niya na kung hindi siya ginalit nito, ay hindi lalabas ang tunay na kulay niya. Nakita niya si Christine na naglilinis. Kaya't nakaisip kaagad siya ng ideya kung paano pahihirapan ito. Pumunta siya sa banyo at pinutika ng sapatos niya. Saka siya nagkalat ng putik sa buong floor kung saan naglilinis si Christine. Nang makita ni Christine ang mga putik, ay nadismaya na lamang siya dahil ang dami na naman niyang lilinisin. Ilang ulit na pinahirapan ni Lawrence si Christine. Kung hindi putik, ay magkakalat siya ng lupa o kaya itlog at harina. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niya na dismayado at pagod na itsura ni Christine. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niya itong nahihirapan. Hanggang sa naisipan niyang magkalat ng dugo ng baka sa sahig. Nagkaroon ng gulo dahil sa ginawa niya at si Christine ang nasisi at napagalitan sa nangyari. Tuwang-tuwa si Lawrence dahil umayon ang lahat ng mga plano niya. Samantala, pagod na si Christine. Sigurado siya na may nagpapahirap sa kanya mula ito sa building at sinasadya ang mga duming nakakalat sa sahig, ang mga putik, lupa at harina. Ngayon naman ay dugo. Hindi niya na kayang pagpapahirap kung sino man iyon. Suko na siya. Problemado na nga siya sa manager niyang lagi siyang pinahihirapan. Ngayon naman,
ay may nagpapahirap pa sa kanya sa paglilinis. Pagod na siya at ayaw na niya. Kaya't naisipan niyang mag-resign na lamang sa trabaho. Sawa na rin kasi siya sa mga masasakit na salita na sinasabi ng manager niya. Na kesyo, wala siyang kwenta at tamad siya. Minsan pa ay sinasaktan siya nito ng walang dahilan. Kaya't naisipan niya na mag-resign na lamang. Total ay hindi na niya kaya. Habang naglilinis ay nahuli na ni Christine ang salarin. Ikaw yung nagkakalat dito, di ba? Bakit mo ginagawa to? Galit na sigaw ni Christine. Ngumisi naman si Lawrence. Hindi mo ba ako naaalala? Ako yung lalaking nabangga mo sa party. Wisit kang babae ka. Dahil sa'yo, sirang-sira na ang reputasyon ko. Kaya ito ang parusa mo. Bagay lang sa'yo maghirap. Total, hampas lupa ka lang. Isa kang salot sa lipunan. Ang mga katulad mo ay walang mararating sa buhay. Habang buhay ka lang maghihirap, tandaan mo yan. Wala kang kwenta, salot. Galit na saad ni Lawrence dito. Paulit-ulit na pinagsalitaan ng masasakit na salita ni Lawrence si Christine. Nasaktan naman si Christine sa mga sinabi nito. Nang araw ding yun, ay naging buo na ang desisyon ni Christine na mag-resign. Hindi na niya kayang pagpapahirap na dinaranas niya. Hindi niya alam kung bakit niya nararanasan ang mga yun, samantalang wala naman siyang inaapakang tao. Isa lamang siyang mabuting tao, pero para siyang pinaglalaroan ng tadhana. Puro pagpapahirap ang ibinibigay sa kanya. Doon ay nag-resign si Christine sa trabaho niya. Naisip niya na magtatayo na lang siya ng sariling negosyo. Akala ni Christine ay matatapos na ang paghihirap niya, ngunit nagkakamali siya. Habang naglalakad pa uwi, ay may mga babaeng humarang sa kanya. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Christine. Hindi ito sumagot. Bagkus, ay sinuntok siya nito. Dahilan para matumba siya sa sahig at mapahawak sa kumikirot na sikmura. Pinagsasabunutan siya ng mga ito. Pinagtatadyakan at binubog siya ng mga babae hanggang sa hindi na siya makalaban. Biglang dumating ang manager ni Christine. Buwisit kang babae ka. Alam mo bang nabubwisit ako kapag nakikita ko yung pagmumukha mo? Wala kang kwenta. Ambisyosa kang masyado. Wala kang mararating sa buhay mo. Akala mo kung sino ka. Lagi mo na lang akong gustong sapawan sa boss natin. Wala kang kwenta. Ngayon, wala ka na sa kumpanya. Kaya dapat kang turuan ng leksyon. Huwag ka nang babalik ha. Naintindihan mo ba? Galit na sigaw nito. Napa-oo na lamang si Christine para matapos na ang lahat. Ngayon, alam mo na kung saan ka lulugar. Sa susunod na makita pa kita rito, hindi lang yun ang aabutin mo. Banta nito. Tunay ngang sinusubok siya ng tadhana. Nang gabing iyon, ay namayapa na ang ina ni Christine. Napuno siya ng lungkot at bighati sa pagkawala ng ina. Halos ilang araw siyang hindi makakain dahil sa kanyang pagluluksa. Sukong-suko na si Christine ng mga panahon yun. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang mabuhay. Pakiramdam niya ay nabubuhay na lang ang katawan niya. Pero matagal nang patay ang loob niya. Hindi na niya alam ang gagawin sa buhay niya. Gusto na niyang sumuko. Hindi naging madali ang buhay ni Christine. Naging mahirap ang lahat. Ngunit naisip niya na walang mangyayari kung magpapakain siya sa lungkot. Naalala niya ang mga umapi at nangutya sa kanya. Gusto niyang patunayan na mali ang mga sinabi ng mga ito sa kanya. Kaya't muling bumangon at nagsumikap si Christine. Naghanap siya ng maraming trabaho. Kahit wala siyang tulog, basta kumita ay nagtatrabaho pa rin siya. Kahit sobrang pagod na, ay nagpatuloy pa rin siya. Nag-isip na lang siya ng mga positibong bagay na kapag nakaipon siya, ay magiging masaya na ang buhay niya. Hindi na niya kakailanganin pang mabuhay sa hirap. Nang makaipon, ay nagtayo siya ng isang maliit na negosyo. Unti-unti, ay nakakaahon na siya sa hirap.
hanggang sa nagbunga ang pinaghirapan niya at umasenso ang kanyang negosyo. Ngayon, ay marami na siyang branches at kumikita na rin ng milyones. Naging sikat ang negosyo niya at ang kanyang pangalan. Mayaman na siya ngayon at halos milyon ang kinikita niya kada buwan. Hindi nga siya makapaniwala na sobrang yaman na niya ngayon at isa na siyang successful na tao. Isang araw ay naimbitahan nga siya sa kumpanya kung saan siya naging janitress dati. Ang dati niyang manager ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Siguro dahil nakokonsensya ito sa nagawa nito sa kanya noon. Nagkita din sila ng mayabang na engineer at balita niya ay sirang-sira na ang reputasyon nito at naghihirap na. Nagsisi na ito sa mga nagawa sa kanya. Humingi ito ng tawad sa kanya at agad niya naman iyong pinatawad. Hindi madaling kalimutan ang nagawa nito sa kanya. Dahil mayaman at successful na si Christine, maraming humahanga sa kanya. Dahil kahit na mayaman na siya, ay matulungin at mabait siya sa kapwa. Regular siyang nagdo-donate sa mga ampunan at nag-aalok din siya ng scholarship. Ginamit niya ang kanyang pera upang tumulong sa kapwa. Kahit na marami siyang paghihirap na dinanas noon, ay ginawa niyang inspirasyon ito upang tumulong sa kapwa at maging masaya at kontento na sa buhay.